Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po si Vilma T.D. Pinosa, ang kamay-ari ng Our Lady of Fatima at Vice Chairperson ng Election Committee. Ngayon po ay pupunta na tayo sa unang bahagi ng ating taunang pagpupulong. Ang bahaging ito ay gagampanan po ng Election Committee kung kaya't na ngayong araw na ito at ako ay gaganap bilang acting chairman sapagkat ang ating kasalukuyang chairman ay kandidato for election. Kung kaya, ako po ang mangunguna bilang acting chairperson ng election committee sa taong ito. Matapos ang pamamayani ng pandemya na umiral noong 2020, 2021 at 2022, ang ELICOM ng OLAF-CCO ay nagsagawa pong isakatuparan ang halalan para sa taong 23-24 during our 37th and 38th Annual General Assembly ay nanatili na pong blended ang ating mga pangkalahatang pagpupulong na magpapatuloy na hanggang 39th ARGAM ngayong taong ito ng option na makapanood na lamang online via Facebook Live na pinagtibay na po ng 38th General Assembly sa pamamagitan ng isang GA resolution na gawin na ring blended ang taunang General Assembly ng OLAF-CCO. Nasa inyo na din po kung nais ninyong magsuot ng face mask sa araw na ito. Subalit amin pong ipinapayo na magsuot pa din po kayo ng face mask habang dumadalo sa ating 39 taunang pangkalahatang pagpupulong. Pinagpatuloy pa din po natin ang sistema noong nakaraang 2 taon na magkaroon ng pre-registration at pre-election alinsunod sa GA Resolution ng 2021-01-107 nang naglalayong magkaroon ng pre-registration at pre-election. Ipinagpatuloy sa taong ito na dilarangan natin ang pag-ikot. Bagkos ay hinikayat po natin na magpa-register online ang ating mga kamay-ari. Bagamat yung hindi po talaga kaya ay pinayuhan naman natin na magsadya na lamang sa ating opisina, magpatulong, mag-online register. Ngayon, 39th General Assembly po natin, mananatili pa rin po ang ating ibayong pag-iingat kung kaya't bagamat tayo ay tunay ngang with 100% physical presence, naglagay pa rin po tayo ng option na dumalo sa pamamagitan ng panonood sa Facebook hanggang nakalagin din sa ating Zoom application. Ang pre-election period po natin para sa ika-39 ng General Assembly ay formal po nating binuksan at sinimulan noong ika-3 ng Pebrero at nagtapos noong ika-21 ng Pebrero 2025. Matagumpay naman itong naisakatuparan sa loob ng 3 linggo ng pre-election period. Pinahintulutan pa rin po ng Election Committee ang mga nagnais bumuto matapos ang pre-election period sa mga nagsadya at nakiusap na makaboto bago ang itinakdang election day nang sa gayon ay maging maliit na lamang ang bilang ng buboto sa araw na ito. Sa ika-4 na taon, tayo po ay muling nagkaroon ng isang electronic elections kung saan ay makaboto po
ang ating mga kapwa kamay-ari sa pamamagitan ng pag-login sa ating website ng allofcco.com.ph kung saan naruroon polling application o voting app. Mamaya po ay iulat ng ating DOD Secretary ang eksaktong bilang ng mga sumasailalim sa pre-registration at pre-elections, gayon kung ilan ang nakapagparehistro sa araw na ito. Pagdidiin lamang po ng DOD Resolution Number 2021-01-107 at ay aprobado po ng mahigit 50% ng mga kamay-ari pumirma at bumoto sa nabanggit na panahon. Nais din po namin ipagbigay alam sa inyo na may Google Form pa din po tayong ginagamit para sa pagpaparehistro na pinagtibay pang ipagpatuloy noong nakaraang 38 ARGAM bilang opisyal na sistema ng ating pagsasagawa ng taunang pagpupulong. Ngayon po umaga, ang huling pagkakataon po ng pagboto ay kahalintulad din po noong isang taon. Sa mga oras na ito, sa kapangyarihan ibigay sa amin ng General Assembly, ay formal at opisyal ko na pong binubuksan ang registration at election sa mga oras na ito. Ngayong umaga ng 39th Annual General Assembly. Lahat po ng nagpaparehistro MIGS ay atin ng pinaboto. Sila iyong mga di nakapagpa-registered, kaya may pagkakataon po sila sa araw na ito hanggang mamayang 12 ng tanghali na magpaparehistro at bumoto. Ang talaan ng mga tarpaulins po ng mga kandidatong nag-qualify sa taong ito ay naipost po sa ating Facebook page at ilang puok ayon sa pagkakasunod. Ang talaan ng kandidato ay makikita sa polling booth, voting app sa ating allofcco.com.ph na website upang pilian ng ating mga kamay-ari. May na-post na kung video kung saan nagpakilala ang mga qualified candidates na inyong pagpipilian. Bagamat po ang ilan sa inyo sa ngayon ay nakaboto na. Kung nais po ninyo makilala ang mga qualified candidate, ay mangyaring panoorin ito sa Facebook page ng allofcco na inirepost po natin muli kagabi upang inyong silang mapanood at makilala. Sa pagka-BOD po, ay may 3 posisyon bakante. Mayroon pong 3 kandidatong nag-apply. 2 po ang iboboto natin for ranking. Sa audit committee naman po, ay may 2 bakanting posisyon at may 3 po tayong kandidato at for ranking purposes din po, ay 1 lang din po ang ating binoboto. At para sa posisyon naman po ng election committee ay may 2 pwesto na bakante at mayroon lang po tayong 2 kandidato. Kaya 1 lamang din po ang ating iboto for ranking purposes din po. Dahil sa napakaagang dami ng kamay-aring tumugon sa ating pre-registration at pre-election, ay maisasara po ang ating registrations and elections sa ganap ng 12 ng tanghali. Muli po, ay nagpapasalamat po kaming bumubuo ng election committee, 10 ng mga opisyalis at kawani ng allofcco
sa mga kamay-aring sumuporta sa naging pagbabago ng sistema ng ating halalan. Maraming salamat po sa inyong lahat.